Hi mga kakonchava! Welcome to day 25 ng ating 365-day real estate journey. Excited na po ba kayo na magkaroon ng bahay? Pero bago po ang inyong dream house hunting, there's one crucial step na hindi mo dapat palagpasin. Ito po yung getting pre-approved for a mortgage. Bakit? Kasi being pre-approved not only sets your budget, but it also makes you a serious buyer in the eyes of the sellers and developers. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung simple but powerful tips to help you get that pre-approval. First, ano nga po ba yung mortgage pre-approval? It's when the bank or lender evaluates your financial status and tells you how much loan you qualify for. Pero tandaan, yung pre-approval po ay iba kesa sa loan approval. Ibig sabihin, it's an estimate. Pero ito po yung magbibigay sa inyo ng confidence to make offers. Ngayon, meron po tayong 5 tips para ma-make sure po natin na tayo po ay makakuha ng pre-approval sa atin pong mortgage. Tip number 1, alamin ang credit score mo. Dito po sa atin sa Pilipinas, importante wala kang record ng bad debt o unpaid loans. Kung meron ka naman po, no, siguraduhin updated ang mga payments mo at walang delays. A strong credit history shows lenders na responsible ka o responsable ka sa pagbabayad, which makes them more likely to pre-approve your mortgage. Kung wala po kayong credit issues, edi very good po kayo. Tip number 2, be organized. Ihanda po nyo yung lahat ng financial documents na hihingin ng lender. Ano-ano po yan? Una, yung mga latest payslips po ninyo. Ikalawa, COEC o yung Certificate of Employment and Compensation. Ikatlo, yung income tax return. Ikaapat, bank statements. Kalimitan po 3 to 6 months hinihingi po nila yan. Panglima, proof of pag-ibig contribution kung sa pag-ibig po nyo balak mag-loan. Kapag ready ka na po, mas madali at mas mabilis ang proseso. Tip number 3, keep your debt to income ratio low. Mababa dapat po yan. Ibig sabihin yan, yung total monthly loan payments mo, kasali na po yung loan nyo sa credit card, sa kotse, yan, dapat hindi po yan lalagpas sa 30 to 35% ng inyong income. Kung mataas po ang utang nyo, magbayad po kayo, no, ng ibang mga utang nyo bago po kayo mag-apply. Mas maayos yung debt to income ratio nyo, mas mataas po ang chances na ma-pre-approve kayo. Tip number 4, mag-ipon po kayo para sa down payment. May iba po kasing mga lenders na nagre-require po talaga ng down payment at least 10 to 20% ng property price. Kung medyo may malaki-laki ka ng ipon, makakatulong po iyan sa pre-approval. But it also reduces your loan amount and monthly amortization. Kaya, start na po rin kayong mag-save. Tip number 5, iwasan ang major purchases bago ka mag-apply ng pre-approval. Example po, huwag ka munang bumili ng mga bagong gadgets, appliances, o kotse na on credit. Bakit? Kasi makaka-apekto po yan sa credit score nyo at sa ability mo na mag-loan. Mag-focus po muna kayo sa dream home. By following these steps, mas magiging smooth ang journey mo to home ownership. Getting pre-approved is the first big step to owning your dream home. Kaya huwag kang magmamadali, be prepared, and stay consistent. Remember, preparation today means no regrets tomorrow. Don't forget to like, share, and follow para sa marami pang real estate tips and guides. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.